abogado na ba ito? Si Jason Binay Suarez. Ito pala partner pamangkin. Dating Vice President Jejomar Binay na nagsampa ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay Attorney Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary. Dahil daw doon sa paglunsad niya ng libro. Ano ba itong librong ito? Ano yan? Ano pa yan? Ito Kingmaker. Kingmaker. The hard copy. Meron daw violating the lawyer's oath and the Code of Professional Responsibility and Accountability. Anyway, teka muna. Ano ba ang nangyari? Attorney Vic Rodriguez, sir? Magandang gabi po sa inyo, si Henry Uri at si Karen sa DZRH. Magandang gabi po, Attorney Vic. Hi Karen, hello Henry, magandang gabi sa inyo at magandang gabi sir. sa lahat ng inyong taga-subaybay. Salamat sa aking pagkakataong ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes. Sir, pwede po kaming pa-autograph ng book mo. Sabi mo yan, sir, ha? Sige, sir. How are you doing, Tony? Ito, back in my private practice, take advantage of my private practice for as long as I'm still a certified lawyer. Teka muna. A harassment disbarment case. Para sa mga nakikinig partner. Ano muna, yung iba nakabasa na, yung iba hindi pa alam. Itong librong Kingmaker, ano bang laman ito? Bakit ang sinasabi niyong nagsampa ng disbarment laban sa inyo ay in my view, the disclosures regardless of their truthfulness were not mere storytelling but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Such actions, prohibited under the Code of Professional Responsibility and Accountability, misuse client confidences and undermine public trust in the legal profession, especially when committed by someone closely tied to the highest office in the land. Attorney Vic, ano ba ito? Ano ba itong Kingmaker? Ba't ganun ang akusasyon sa inyo? Unang-una, Henry at Karen, I do not know the non-lawyer who filed this harassment and disbarment case against me today. Alaman ko lang din yan sa media, katulad ninyo. And nasundan ko yung iyong pagbasa ng kanyang naging press statement. Personally, ang aking treatment kasi sa mga bagay-bagay, Henry at Karen, pag maliit na issue or non-issue, it deserves small answer or no answer at all. And yung kanyang sinasabing in his view, with all due respect to this non-lawyer, his personal view or his own view does not carry any sway or weight para sa akin. At lalo na sa mga mundo at sa sirkulo ng mga abogado. Okay. Yung libro, kung nabasa man niya, maraming salamat at tinangkilik niya yung aking libro. At sinasabi niyang may violation of anything in the professional Code of Responsibility, pananaw niya yon. Pero hindi kami magkakilala, hindi ko siya nakasalamuha ni minsan, at walang halaga sa akin ang kanyang personal na book review o personal na opinion o kuro-kuro. Sapagkat I was told I'm also gathering information about this fellow. Unfortunately for him, under bar pa pala siya. Or sabi na bar flanker daw siya. I'm not sure, but ito ang lumalabas sa background niya. Okay. Pero Attorney Vic Rodriguez, sir, when we say kasi disbarment, kami na hindi po ako lawyer, pero when you say disbarment kasi it means gusto mo tanggalan ang isang abogado ng lisensya para makapagtrabaho siya sa kanyang field, which is the field of law. At sa Supreme Court niya pa po ito final, ano? So mawawalan po kayo ng What if I told you that teenagers are building businesses with AI while the only AI you know is nyo dito? Yan yung magiging resulta, pinagtatangkaan, pinatakot ako, natatanggalan ako ng lisensya bilang abogado. Karen at Henry, at ang tanging pag-aabogado lang ang nalalaman kong kabuhayan.
dito ako kumukuha ng aking pagpapataguyod sa aking pamilya at pagpapaaral sa aking mga batang anak. At marangal ang aking hanap buhay. Kung ito yung pagsasalita ng katotohanan, pagbubulgar, nung anomalya sa 2025 unconstitutional, illegal, immoral national budget, yung pagbubulgar diyan sa linustay na bilyong-bilyong piso flood control funds, yung pagbubulgar diyan sa Bulilyaso at Mahiwaga at mga multong 5,500 ghost projects. Kung ang kapalit ay ang aking lisensya, kung ang kapalit ng aking pagpanig sa sambayan ng Pilipino ay ang aking lisensya, maisog kong haharapin kung anuman ang meron pagdating ng panahon kung ito ay bibigyang daan ng Korte Suprema o hindi. So ito hong... Hindi ako natatakot. Opo. So ito hong isyong itong ibinabato sa inyo sa inyong pagkakasabi, marahil ay bunga ng inyong pagsasalita at paglalantad ng mga katiwalian na Atty. Vic? There is no other way to look at it, Henry, sapagkat unang-una, walang personalidad yung nagsampa ng disbarment case laban sa akin. Hindi ko siya kilala, minsan ay hindi nag-cross ang aming landas, hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya kliyente, at wala kaming relasyon personal o professional. At hindi ho I think he doesn't have any personality at all to file and institute the disbarment case against me. Mahirap ba hong malaman kung sino ang nasa likod ng taong ito na nagsampa ng habla laban sa inyo? Wala akong ibang makitang direksyon, although I'm gathering more facts. May lumalabas na pangalan, isang mataas na dating opisyal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte na kumalas na rin sa kanyang partido at kumalas na rin sa kanyang hanay at ngayon ay nalalagay sa maganda dahil tumawid sa kasalukuyang administrasyon. But these are all raw information still, since ito naman ay lumabas lamang kani-kaninang mga alas 4 siguro ng hapon, and ako'y nasa labas ngayon and meeting with my clients. But I'm gathering as much information na kaya kong makuha, and I have yet to receive a copy of this harassment disbarment case filed against me. Pero lumalabas po kasi na nasa social media na rin, Attorney Vic Rodriguez, sir, na yung libro po, yung explosive tell-all book niyo po, ang medyo nakikita nating pinupuntirya dito, yung Kingmaker, ito yung basihan for the disbarment case. And sinasabi dito, through that book, through your book, Attorney Vic Rodriguez, sir, ay meron po kayong mga reveal, and I quote, revealing confidential matters from the President's 2022 campaign and early months of the Marcos administration. Yun daw po yung basihan ng reklamo po for the disbarment. Now, sir, I will ask you directly na po, did you reveal any confidential information o matters regarding the campaign po ng ating Pangulo ngayon noong 2022? At the same time, what is the relationship between an attorney and isa pong tao po na tumatakbo for a position? Meron po ba kayong client confidentiality agreement? Meron po bang ganon? Pero kasi po pag kampanya, you're running for public office, so dapat po transparent po lahat, gastos, everything, sino po ang mga nag-donate, sino po nagbigay. Tama po ba? Or ako po ay kailangan i-educate po sa mga ganito? Go ahead, Attorney. Me as well. Tama yun, Henry at Karen, yung inyong yung tanong, yun din kasi ang aking tanong. Sino ba yung taong yan? Hindi ko siya nakasalamuha, so ano ang basihan niya na ako'y akusahan that I have violated some confidentiality between me and my candidate way back in 2022, who is now the President of our country. Opo. Ang tanong po sa taong yan, para lang din maunawaan ng mga kababayan, what do you know? How much do you know? Or do you really know anything? Para ka mag-akusa sa akin. Nasaan ka nung naghihirap kami ni Bongbong Marcos?
paano mo nalaman na meron akong linabag na confidentiality sa relasyon namin ni Bongbong Marcos nung walang gustong sumama sa amin? Nasaan ka nung ako ay nasa Malacanang? So, yan yung mga bagay na dapat niyang sagutin at aking handang isulat at ilahad pagka natanggap ko na yung kopya ng kanyang harassment, disbarment case filed against me. Isa lang ang nakikita ko dyan. They want me to shut my mouth and stop all these exposes and fair criticisms that we are hurling against this Marcos administration. Attorney Vic, kayo ba'y may mga kasos na binbin nakasampa sa Supreme Court kagaya sa tao ng budget na may anomalya, so to speak, at kagaya noong pagkakapagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague and other legal issues pending to the Supreme Court, na kayo ay tatayo, kayo ay abogado, haharap kayo sa oral argument. Meron bang mga ganyan? Meron, Henry. Yung pinakamalaki ay yung illegal, immoral, unconstitutional, invalid, and unconscionable 2025 national budget. Maari bang ay nakabinbin? Maari bang kaya kayo'y pinadidisbar sa tingin ninyo? Para wala na kayo't madidisbar kayo't mawawalan kayo ng lisensya. Therefore, mawawalan din kayo ng karapatang tumayo para sa inyong ipinaglalabang ito sa Korte Suprema. Maaari yun, Henry, sapagkat matatanggalan nga ako ng lisensya. Subalit, hindi pa rin magbabago ang aking standing dahil ako'y petitioner. So kahit ako ay tanggalan ng lisensya, ang mababawasan lamang sa akin ay yung aking karapatan na aktibong mag-participate sa oral argument. But the case will remain, it will stand on its own kahit ako'y tanggalan ng lisensya. Ang isang nakikita ko talaga lang dito, pananakot yan para ako'y tumahimik and hurt me where they think, and I will agree with them. It will hurt me the most, yung aking livelihood, yung aking kabuhayan. Dahil yan lang ang aking pinagkukunan upang maitaguyod ko ng marangal ang aking pamilya at mapag-aral ko ang aking mga batang anak. O baka naman, partner, baka naman si Attorney Vic ay meron pang malaking papuputukin na ngayon pa lamang ay may pinapatay na ang Sindi para hindi na maglagablab. Ilalabas na yun sa susunod na libro niya. Meron ba kayo? Baka may naamoy silang ilalabas ninyo kaya ngayon pa lamang ay kayo'y pinatatahimik na. Maaari din yan, pero hindi ako natatakot sa ganito hindi ako natatakot sa ganito. Kung sila ay ang molye ng kanilang pagkatao ay maduduwag sa ganitong pagbabansa, hindi ako. Ay meron ba kayong pasasabuging malaki laban sa administrasyong ito? Meron pa lang kami naghahandaan at hindi tayo atras. Nagkamali sila ng approach. Hindi ganyan. Lalo nyo lang pinag-aalab, sinisilaban ang aking damdamin at ang damdamin. Wala naman kayong mga death threat na natatanggap? Hindi naman siguro nila padadala sa akin. Pero triple ang aking pag-iingat at hindi malabas kung hindi kinakailangan. Opo. Siguro final na lang po on my part naman, Attorney Vic Rodriguez, sir. Sabi po kasi nung nagsampa ng kaso sa inyo for the disbarment, hindi daw siya naghahanap ng political confrontation pero guidance daw ng honorable court to educate the members of the bar like myself, sabi niya. Pero sabi niyo, entity po, hindi po siya lawyer. Pero yun po ang kanyang statement. Sabi niya, ayaw daw niya ng political confrontation, ayaw niya ng confrontation. Pero kayo po, lalaban po ba kayo? Sasampahan niyo rin po ba siya ng kaso? I do not want to telegraph my next move. At yung sinasabi niyang nais lang niyang matuto at magabayan ng Korte Suprema, alam mo, sa mundong ito, para ka matuto, mag-aral ka. Hindi para makapanakit ka ng kapwa mo, hindi ka matututo doon. Ibang bagay ang matututunan mo. Pero kung may nais kang mata mo sa buhay mo, magsikap ka, magpunyagi ka, mag-aral ka. Alright. Attorney Vic, thank you so much for the time.